Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sorry na, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado ko. He's a practicing lawyer and he's really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Abogado, trial, maybe sa social life niya, siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan. Yan ang pagpapata talaga sa iyo. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat ang pakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan i-bandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Baliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka naman, no? Si Jimmy. Ayun, mo tayo. Kaya tayo kalit-silitsi ang buhay. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa... I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very almost sad. Itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nang papatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba, hindi ko na... Kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political ang wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala akong lista yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Tapos kamay.
Huwag na, tama na. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go-go-go. A lawyer almost to the point of imperial yung ano yan. Ano tawag? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, na hindi ito noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na sa kikita ko yung pagsasalita niya. So, nung kita kami few days before the filing, I passed by a column, nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo sabi Ilonggo, Ilocano. Skip the thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka, Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Henlo. Presidente Ilonggo na yan. Sino rin Ilonggo? Hindi yung makita, layo. Kaya taga-Ilonggo mo na si Parliament. Hindi naman sa pangan. It's not because I'd like to... Gusto ko na talaga na may representation ng Western. Dapat lang. Magpapanalo tayo ng... Para, alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo lang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko masiguro ipakilala ko to. Talagang natamot ako eh. Kumakatituro na yun. May pera ko mo. May magkain tayo niya. Ito ang magastos, wala ka akong kapunan. Alam mo,
ang istorya nito, ang aking talagang aim was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwag na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Kalili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, namatay. So, punta ko sa dito, nagsalo ko lang ng bola, namatay. So, yes, Mayor. Ano ang bola? Putaw? Bakal? Yung bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, bakit talagang sinadya na nilakasan ang gusto? Baka may pustahan sa yung laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag din yung saluin yung bola. Kaya tumakilid ka lang palawan. Kasi doon namatay, hindi ako napapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya minsan yung nag-iisip ako kung tatakbuhin ko ba ito sa Bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang siya. Hindi ako. Mayor ako, kusa mo patay niyan, buwan. So yun, chief of police. Pinakamatagal kasi alam mo, pag nirrender na bago na akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos ng asawa, doon sila ng sentila. Kaya malapit talaga sa akin sila ko. Hindi sabihin bata-bata, tao-tao. Kaibigan. Kaibigan na ano ang maidagdag ko sa pinto? Minsan ito mo utang ilang kriminal. Bato! Gusto ko utang ina yan, pabalik-balik yan sa gawin mo. Iya, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harapan naman namin. Alam mo, sa totoo lang. Magprangka-prang ka. Walang sundalo na hindi. Walang sundalo na hindi kumakas. Baski na walang uto sa kanila. If they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado.
nakarecord yan sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabi mo, pagdating ng promotion conference, kaya ba nito? Hindi mo, parang niya ko, rate, marami. Rate, 4, panlima. Siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan. Ngayon, umasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan sabihin mo na ang ako sabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos. Lahat yan, walang ano. Lahat, as lahat. Baka ano ngayon. Pero yung extra judicial killing, wala na tayong extra, killing lang. Ayun, sino nag-invento yung putang yan? Bakit maging extra yan? Ano yan, puta? Lahat sundalo. And, hindi ko na wala. Hindi ko lahat. Kompleto na yan. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako na. Maka-Duterte ito eh. Talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng wrong, ini-encourage mo. Tignan mo lang, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko rin balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Dumi. Para lang pwede na maging sinamit. Ito yung may tao may social complaint. Eh yung arte siya, wala yan. Usapin mo yung tao yung tapos na yung trabaho niya, acting. Gaya dito na yun. Usapin mo ang wala na sa trabaho. Hindi yung drama. Prank ka nito kung kilala nito siya. Prank ka na tao na. Diretso. Kaya nagustuhan mo. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Naman tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroon. Natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Mayroon sa Davao, Wongga. Punta tayo doon sa ticket. Yun na ibig sabihin. Magkaisa. Hindi pwedeng watak-watak. Diba? Ano yung ibig sabihin niya? Ito si Julie Vasco. Ito yung pinaka-utak ko talaga. May pera tayo. Alam, wala lang talagang pera. Last minute, ambag-ambag ng kami.
Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na din. Robin. Pero, sa kung punta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Baste! Mayor Baste! Pasa mo na lang doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero huwag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila, sige, dasal. Mahulog sana yan. Wala na muna ka. Intervals, interspers. Kaya ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagdulungan. Parang, kung ano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. Yun! May printing press. Walang problema na to sa propaganda. Tama, pinapamarke yan sa Mindanao. Printing press niya. Kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na bong. Huwag kang mahiya. Well, seriously now, magaling. I'd like to remind again everybody that, democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you have served there for about 6 years in Aliska, another one. And for the mayor and the rest of the officials of government. Talagang election. Mabuti yan. So it is intended, ang mahirap kasi may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster yung papasok. Huwag din yung yan. Kasi sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niya, sisirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang stand for what is right and what is really just. Pero kung kilala ko lahat ito, mga tao na ito, walang ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Kung kamali ito ng trabaho, pare sana ito iglesia. Pastor na. Kung magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong bright talaga. Hindi ko kaya hahulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya hahulin. Totoo yan.
Kaya sabi ko ito mga ganito na tao, kailangan ibiganin mo na lang. Baka may kwentro ito sa korte po tayo nakakasya, ilang paso ka. Kunting awa naman. Atty. Lambino, yung tagal na trabaho ito sa PDP. A very fit man. Talagang naghintay lang sa panahon. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni Jun Ibasco. Yan si Jun Ibasco, yan ang noon pa, nung mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? Jun, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagplenong ito sila sa Punog Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung piskay na assign pagka ganun. Takot yung hindi nila ako mag-ibang. Takot yung mga piskal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na ano. So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi naman may nahuli daw marami. Mag-trip ata. Nagsambahan. Mga ano, mabigat na ano sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo sa pulis, tinuturo yan siya, yan nila. Opo na. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Gawin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yung Father Tison pati Father Iman. NPA talaga yun. NPA talaga. Huwag na tayong so, gustong ganunin ng pare yan. Kung ano yan. Damay pa ako na imbestiga ka ng ano. Imbestigahin mo yung totoo lang. So, na-detain siya. At yung one day, nalaalala pa ninyo yun, inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalan lahat. Lahat ng komunista, pinalaman sa kulungan. Si John, isa. Wala sila mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ano. Pag ganyan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan.
Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko yan. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. So, ganun ba yun? 25, 30 years. Gala, from a NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa yung mga military naman. Sabi ko, intindihin nila. Inirelease eh. Wala tayong magawa. Wala mapuntahan ng mga tao. Kaya yung mga asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Kaya totoo, ito lang yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya kung sabi nila na yung si Duterte komunista yan, ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, mag-i-istorya na ako yung NPA. Istorya na. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi ng Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayo magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga-Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw nila maniwala. Huwag. Sinabi ko sa totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako pupunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Ano ba yan yung pare marunong mga Katoliko? Ito ha, organize tayo, ito, ganun-ganun. Mahusay yan sila magdala. Kaya medyo lamang tayo ng konti dyan sa kabulan ng isip. So, ganito, siya yung upak talaga. Siya yung sa akin, wala naman, sanay na kami. Siya na yung special sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. Only yung medyo magbibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Punta mo ng rally kami sa inyo. Yung mabibigat, Sambuanga siguro. Nandoon ako pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi naman. Alam mo yung aeroplano, hindi ba rin ba? Ako, piloto ako ha. When I was young, naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, kasi yung pressure, hindi mo rin yung halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Oo, gano'n, hindi na ko na kaya. So sa mga big rallies, I will be there to
natin kay Junior. So, dito tayo magsunod kay Junior. Siya yung I trust him to do that. So, sa'yo ang bigay ng program. Sign language yan. Kita tayo bukas. Kasi nag-aaral ako para gano'n na lang. Nehen kayo yan. Chinese yan. Beautiful. So, uwi na tayo. Tinig ng istorya dito. Wala yung ano lang, yung tingin ko na natud pambuhay ng nandito pa yung classmate ko, Dabs Mamao, Lanao del Norte. Classmate ko yan sa kapag ko talaga sa school sa San Beda. Bilim pa ako. Sana next time, next time. Ako, hinayang ako dito kay, tatakbuhin ko sana ng di bale. Pero sa tingin ko lang ha, pag itong yung napipika yung Pilipino, I don't know if it's gone to another level, pero yung Pilipino napipika na sa there was a time na so many elections ago, bata pa ako. Lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. Wala pang may karapan. Sino nga sila? Sino ang karapan niya? Alam ko na pipika ang Pilipino as of now, hindi, not hatred or ano. Pero I could sense, nandiyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang bumoto, patay. Halos sa lahat gusto partido ng Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But
ako sigurado ako na ang Pilipino na pipika na either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas, wala, swerte natin. Ubos, panalo, kaya na. Pati si Torre-Torre na hindi kandidato. Ilagay niyo yung pangalan mo. Torion is a very good lawyer. Number one, kita mo si Pastor nakapuno pa ngayon. Tawa kayo si Pastor, ma'am. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng ano yan, sabi nga, sadya yan. So, wala tayo man. Depende na sa abogado nyo kung bisita ba? Bisita ako. Okay, yun na.